Luka One basketball shoes mabibili sa halagang $3,099. I-click lamang ang link sa comment section. Kung maging free agent si Chris Paul sa NBA, maraming team ang magiging interesado sa kanya para sa 2024-25 season. Habang ang Los Angeles Lakers at San Antonio Spurs ay nauugnay na kay Paul na kasalukuyang nasa roster ng Warriors, ngayon sumali na rin sa interes ang Los Angeles Clippers, ang dati niyang team. Nabalitaan ko ngayong linggo na si Chris Paul at si Kyle Lowry na magiging free agent matapos ang nakaraang season sa Philadelphia ay mga veteranong guwardiya na interesado ang Clippers. Isinulat ng NBA contributor ng NBC Sports na si Mark Stein sa kanyang pinakabagong Substack newsletter. Si Paul ay may $30 million na non-guaranteed na sweldo para sa 2024-25 season at may hanggang Hunyo 28 ang Warriors. Kung tatapusin ba nila ang kontrata ng veteranong point guard o gagawing garantisado ang kanyang sweldo, maaari rin gamitin ng Warriors ang kontrata ni Paul para makatulong sa pag-facilitate ng trade ngayong off-season. Ang panahon ni Paul sa Warriors ay palaging itinuturing na isang taon ng pagsasama matapos siyang makuha ng Golden State mula sa Washington Wizards kapalit ni Jordan Poole noong nakaraang summer. Ang maikling panahong makasama si Paul ay itinuturing na isang paraan para sa Warriors na mabawasan ang pangmatagalang sweldo habang iniiwasan ang mga bayad sa luxury tax ng CBA. Ngunit si Paul, sa kanyang ika-19 season sa NBA, ay na-embraced ang nabawasang papel sa bench ng Warriors at naging produktibo pa rin sa tuwing nasa court. Sa 58 games, kasama na ang 18 bilang starter, ang 39-year-old ay may average na 9.2 points at 6.8 assists sa loob ng 26.4 minutes. Siya ay may shooting percentage na 44.1% mula sa field at 37.1% mula sa 3-point range, katulad sa kanyang mga numero mula noong 2022-23 season. Habang hindi pa malinaw kung ano ang hinaharap ni Paul, ipinaalam ni Warriors coach Steve Kerr pagkatapos ng pagtatapos ng season na siya ay pabor na maibalik ang veteranong point guard sa Golden State. Si Chris ay naging kamangha-mangha, hindi lamang sa court, kundi pati na rin sa kanyang pamumuno, sabi ni Kerr sa kanyang end-of-season press conference, matapos ang play-in tournament loss ng Warriors sa Kings. Ito ay isang mahirap na sitwasyon para sa kanya na kung saan nagampanan niya ito ng maganda. Lagi siyang naging starting point guard para sa kanyang team. Ngunit tignan mo ang aming team at kami ay medyo maliit, kahit na siya ay isa sa aming pinakamahusay na mga manlalaro. Kung gusto naming ilagay ang aming pinakamahusay na mga manlalaro, siya ay isa sa kanila. Kung pagsasamahin mo sina Chris, Steph Curry, Klay Thompson, hindi ito ang ideal na roster para sa kanya. Si Paul ay nag-spend ng 6 na season kasama ang Clippers. Dumating sa Los Angeles noong 2011 bago siya na-trade sa Houston Rockets noong 2017. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Dapat bang bitawan si Paul ng Warriors? Sa sumunod naman, halina nating pag-usapan ang paparating na laban sa Game 4 showdown sa pagitan ng Timberwolves at Mavericks. Mag-host ang Dallas Mavericks sa Minnesota Timberwolves sa Game 4 ng Western Conference Finals sa Miyerkules sa American Airlines Center. Ang Mavs ay isang panalo na lang ang layo mula sa NBA Finals, habang ang Timberwolves ay naghahangad na maging unang team sa kasaysayan ng NBA na makabawi mula sa 0-3 deficit at manalo sa serye. Sa regular season, nanalo ang Minnesota sa 3 sa kanilang mga laban, habang sa playoffs ay dominado sila ng Dallas. Dahil sa dikit na laban sa unang 3 laro, ito ay isang dapat panoorin ng mga sports fans bilang posibleng pagtatapos ng Western Conference. Ang Wolves ay nakaharap ngayon sa pader. Nasa gitna ng laban ng Minnesota sa lahat ng 3 laro. At kung pinalad lamang, maaring sila ang nangunguna sa serye sa 2-1. Sa halip sila ay natalo at nakuha ang 3-0. Kahit na nasa labas, ang Timberwolves ay magpupursigi na kalimutan ang unang 3 laro at mag-focus sa tagumpay na nagbigay sa kanila ng 31-17 record sa mga laro sa labas ng bahay ngayong season. Walang duda na ang kanilang kumpiyansa at momentum ay maaaring maapektuhan, lalo na sa isang team na kulang sa karanasan sa NBA playoffs. Sa buong season, sila ay nakipaglaban sa mga mahihirap na sitwasyon, ngunit kung hindi nila magagawa ito muli, maaaring mawala ang mahalagang pagkakataon.
Ulat sa injury, si Jalen Clark ay nananatiling out mula noong Marso at malamang na hindi magbago ang direksyon ng season dahil sa kanyang pagkawala. Si Mike Conley ay dati ng questionable sa simula ng serye, ngunit naglaro ng buo sa mga Game 2 at 3, kaya't inaasahan na hindi siya limitado sa larong ito. Ang depensa ng Minnesota na nangunguna sa liga ngayong season ay nahirapan sa seryeng ito. Ang kakayahan ng Dallas sa one-on-one ay nagbigay ng hamon sa Minnesota at kailangan nilang makakuha ng mga individual stops sa Game 4. Sa opensa, kailangang magpakitang gilas ang mga stars ng Minnesota at kailangan nilang makakuha ng mga individual stops sa Game 4. Si Karl Anthony Towns at Rudy Gobert ay nag-combined lamang ng 23 points, kaya ang advantage sa frontcourt ay naging disadvantage. Gayunpaman, malapit lang ang Minnesota sa bawat unang tatlong laro at may malaking tsansa silang maayos ang takbo sa Game 4 upang ma-extend ang serye. Samantalang sa Mavericks, hindi pa nakapaglaro ng mahusay ang Dallas sa buong serye, ngunit may 3 panalo na sila sa 3 laro na kanilang nakuha. Minsan mas mabuti ang pagiging nasa tamang oras at tila iyon ang kaso sa mga laro sa Game 1 at 2. Sa Game 3, mas dominanteng performance ang nakita at ang home court advantage sa Game 4 ay dapat magbigay ng positibong momentum. Ang Dallas ay may 30-18 home record ngayong season at mas naging mahusay pa sa playoffs, patuloy silang naglalaro ng solid basketball. Sila ang isa sa mga pinakamahusay na team sa liga sa nakalipas na 2 buwan at dahil isang panalo na lang ang kailangan patungo sa NBA Finals, walang duda na ito pa rin ang magiging kaso sa playoffs. Ayaw nilang maranasan ang kasaysayan bilang natalo mula sa 3-0 lead, kaya nais nilang tapusin ang serye sa Game 4. Ulat sa injury, si Maxi Kleber ay questionable pa rin matapos ma-miss ang ilang mga laro kamakailan. Ang magandang balita ay hindi nabanggit si Luka Doncic sa ulat sa injury, bagaman ang kanyang pamamaga sa tuhod ay maaaring maging issue habang papalapit ang laro. Habang ang isa sa importanteng player ng Mavs na si Derek Lively ay inaasahang out sa paparating na laro. Kaya isa siyang malaking kawalan sa Mavericks sa matchup na ito. Patuloy na umuunlad ang opensa ng Dallas sa pamumuno ni Doncic at Kyrie Irving sa one-on-one matchups. Ang kanilang kakayahan ay hindi lamang nakakapuntos, sila ay nakakapag-penetrate at naglalagay rin ng pressure sa depensa, ay malamang na magpatuloy sa Game 4. Ang frontcourt ay naging malaking advantage para sa Dallas sa seryeng ito. Ngunit sa isang punto, inaasahan na magpakitang gilas din ang mga stars ng Minnesota. Kaya malamang na magpatuloy ito sa Game 4. Sa isang panalo na lang, nais ng Dallas na ibigay ang kanilang pinakamahusay upang maiwasan ang anumang pressure na maaaring bumuo kung matatalo sila sa larong ito. Ngayon ang prediksyon sa Game 4 para sa mga analyst ay ang Timberwolves ay masyadong mahusay para ma-sweep sa Western Conference Finals. Hindi lang nila makukover ang spread sa larong ito kundi mananalo rin sila. Matibay ang kanilang depensa sa buong season at magfo-focus sila sa aspetong iyon upang makuha ang mga stops na kailangan para manalo. Kung mawawala si Lively, mawawala rin sa Dallas ang isang mahalagang lob threat na naging hamon para sa Minnesota sa seryeng ito. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.